What's up mga talentados? Bagong vlog at bagong karanasan na naman ang i-share natin sa video ito. Mga bata pa lang tayo, may mga lugar na pangarap talaga nating puntahan. Pero sa vlog na ito, pupuntahan natin ang probinsya ng Zambales. Hindi dahil pinangarap nating marating noon, kundi para tuklasin ang isa sa natatagong yaman ng probinsyang ito. So tara, samahan niyo ako sa aking adventure. Alright! Sa mga ganitong ganap, hindi talaga maiiwasan ng iba't ibang aberya. Lalo na sa daan, tulad nito. Bumigay na ang CP holder ng ating motor. Sa dami kasi ng dala kong gamit, naging matagtag at matalbog ang naging biyahe natin. Kita naman siguro sa mga video clips, di ba? Kaya sana po, pagtiyagaan nyo na lang po muna. Wala pa kasi tayong pambili ng camera na malupit. And we are now at ang Raquel Resorts, Olongapo City. Yes. Kakatapos lang ng isang aberya, nagkaroon na naman tayo ng bagong aberya. Subic. Naglolo ko naman ngayon ang ating audio. Medyo grounded po siguro. Wow. At ngayong nasa Zambales na nga Mountain. tayo, hindi maiiwasan yung feeling na first timer ka sa lugar. Nandun yung excitement. Meron We ding are konting now kaba leaving Subic. dahil hindi natin kabisado ang lugar na ito. Welcome to Municipality of Castillejos, Kaya hometown of President sa pakiramdam. Ramon Magsaysay. Alright. So tara, tuloy tayo. Alright, what's up? Touchdown na tayo dito sa Masinloc. At nakapag-secure na rin tayo ng ating permit para sa Cotto Mines. At tignan nyo naman ang place nila. Oh. Napakaganda. At babayaran muna natin to sa City Hall sa munisipyo, dahil pag Monday to Thursday daw ay doon ang bayaran. Pag Friday, Saturday, Sunday tumatanggap sila dito. So tara, punta muna tayo sa munisipyo. Let's go. Sa mga pupunta nga pala ng Cotto Mines, kailangan nyo munang dumaan ng tourism office para magpa-register. Tapos, magbabayad kayo ng 160 pesos para sa permit. 100 kapag overnight at 70 kapag day tour lang. And then 60 pesos para sa environmental fee. So bali nagbayad tayo ng 160 pesos dahil mag-overnight tayo dun sa Cotto Mines. At pagkatapos nga nating magbayad ng ating permit sa munisipyo, dumiretso na tayo dito sa papuntang Cotto Mines. At ito po ang first checkpoint na inyong madadaanan. Bali may 3 checkpoint kayong pagdaraanan at ika-4 yung nandun mismo sa loob ng Cotto Mines.
matapos ma-check ang ating permit, ay dito na mag-uumpisa ang adventure na ating inaasahan. So bali mula sa first checkpoint, pagdaraanan nyo ang 23 kilometers na malubak, mabato, at hindi basta bato yung iba matutulis na bato, maputik, at meron ding mga matubig. So may mga madadaanan kayong sementado pero maikli lang siya. Sa tansya ko wala pang 1 kilometer yung sementado. At dahil nga malubak ang ating tinatahak, ay hindi maiiwasan na mahulog yung ating mga dalang gamit. So, ang ending, pahinto-hinto tayo para i-secure yung mga gamit natin dahil hindi maiwasang lumuwag yung tali dahil talagang grabe ang tagtag, grabe ang kaldag. Kaya kawawa rin yung mga backride dito. Kung pupunta kayo dito na may backride, siguraduhin nyo na game sa adventure yung mga isasama nyo. Dahil talagang malupit ang pagdaraanan nyo sa biyahe na to. Habang tinatahak ko ang mabato, makaldag na rough road ng Cotomines, ay hindi maiwasan na mag-isip ako, tama ba itong ginagawa ko? Minsan naisip ko rin na bumalik na lang. Pero kung ganito ang pinagdaanan mo, babalik ka pa ba nang wala kang napapala? May kasabihan nga na difficult roads always leads to beautiful destinations. So yun na lang ang pinanghawakan ko. Kaya tuloy ang ligaya. Banat. Mula kanina dun sa first checkpoint ay may mga nadaanan tayong tulay. Pero sa dami ng tulay na dinaanan natin ay hindi ko na siya nabilang. So yung mga nakapunta na rito, kung nabilang nyo yung tulay na dinaanan papunta sa Cotomines, paki-comment nyo naman sa comment section. Alright. At makalipas ang pagod, kaba, at sakit ng katawan, ay narating na nga natin ang Cotomines. So ito na yung last checkpoint na naghihintay. At binibigyan tayo ng instruction ng bantay kung saan tayo pwedeng magtayo ng ating tent.
Now, andito na tayo sa Cotomines. O, diba? Angas. Bukas na tayo mag-ikot. Hindi naman ang tubig, diba? At last, narating din natin ang Cotomines. Diyos ko, anong oras na? 5:57. Mahigit 12 oras tayo. Ganun kagrabe. Pahinga lang ako, tapos magsiset up ako ng aking tent. Alright. Sa part na ito ay sinubukan nating magbukas ng ilaw. Unfortunately, dinapugpog tayo ng napakaraming gamo-gamo. So, hindi natin mabuksan yung ating ilaw. Kaya, minabuti ko na hindi na lang i-video yung mga sumunod na pangyayari. Morning. Ganito ang view, oh. Gigising ka. At ito ang ating shelter. Dito tayo natulog kagabi. So, ito yung tent natin. Yan ang motor natin. Morning, guys. What's up, mga kamuret? Gigising ka, ganito ang paligid mo, oh. Tapos kape-kape lang. Sarap. Yung mga dating cottage dito, abandoned siya, pero pwedeng i-occupy yan. Diyan lang daw sa sa terrace. Kung umuulan, pwede kayo mag-pitch ng tent dyan. So may tindahan dito, close nga lang, may oras sila. First aid station.
At ito ang kanilang map. Baba tayo. Wow, ang lamig. Tignan nyo naman, oh. Sobrang linaw ng tubig. Wow. Look. Actually, ito talaga pinunta ko dito, yung tubig. Masyado ako na-amaze doon sa mga napapanood ko. Napakalinaw. Ngayon lang ako nakakita ng ilog na ganito kalinaw. Dati siyang minahan ng chromite. Oh, di ba? Saan ka pa? Dito lang yan. Ganda ng Pilipinas. Puntahan natin yung yung kids pool. Nakaka-amaze talaga, di ba? Ayun yung tent natin. So tumawid tayo dito sa kabilang side para makita natin yung tinatalo na nila ng mga swimmer dito. Grabe, nakaka-amaze talaga. Dito tinatawid to ng mga 4x4 katulad yan, oh. Yung mga sasakyan na kaya. So ito yung papunta dun sa kids pool. Ayan, may reminder sila sa mga pupunta rito. Ang laki niyan, ha. Oh my God, grabe. Diba? Saan ka pa? Wow. Ang galing. Good morning po. Pa. Kahapon lang po. Apo. Oh, diba? Oh, meron pa ron. May mga cottage pa ron, no? May mga rooms. Strictly no swimming beyond this point from 5 p.m. to 8 a.m. Okay. Oh my God. Oh my God. Oh, malalim. Oh, linaw. Yun yung mas mataas. Pero malalim siya. Kaya natin to. Ay, may isda, oh. So dito meron siyang cottage. Pwede sa baba, pwede sa taas. Pero strictly no pitching of tents daw. Bawal magluto. Grabe. Ang sarap ng ganitong lugar. Isa na naman sa bucket list ang na-check natin ngayon. Uy, may isda, oh. So, kung kanina dito tayo dumaan, dito naman tayo dadaan ngayon. Doon sa papunta sa tent natin. At lumalakas ang agos.
Kasi kanina mahina lang yan. Shit, nakakahilo. Nakakahilo tignan yung tubig. Lakas ng agos. Ay, salamat. Na-survive natin yun. So, balik tayo sa tent. So, ito yung CR nila. Malinis naman. Medyo sira nga lang yung mga pinto. Pero malakas ang tubig. Meron siyang 6 na cubicle. Sa part na ito ay nagdadalawang isip akong tumalon. Ito ay dahil mas mataas yung tatalunan at mas malalim yung aking babagsakan. So mag-isa lang kasi ako at hindi ko kilala yung mga kasama ko dito sa area. Kaya medyo nagdadalawang isip tayo. Pero good thing is nag-cheer sila para sa atin at inalalayan nila tayo sakaling mag-alanganin tayo. Kaya sa part na yan ay parang aatras na ako eh. Pero sila yung nagbigay ng lakas ng loob sa atin para tumuloy. Alright. Sobrang pagod ko kagabi.
hindi na natin na set up yung ating awning, yung ating tarp, at hindi rin tayo nakakakain ng maayos. Grabe yung pinagdaanan ko, 28 kilometers na puro bato-bato, as in. May konting semento naman, sementado, pero wala pang 1 kilometer ang sementadong daan. Ang sakit sa braso, ang sakit sa katawan. Nakarating tayo dito mag-aalas 6 na. Medyo maliwanag pa naman, pero padilim na. Nag-aagaw na yung dilim. At syempre, nagpahinga muna tayo bago tayo nag-set up. Hindi na sana ako kakain kagabi, pero nakaramdam tayo ng gutom. Pero dahil nga pagod tayo, konti lang nakain natin. Hindi rin tayo nakapagluto na maayos. Bawi na lang tayo ngayon. Kain po. At ready na tayo. Uwian na. Bye-bye, Cotto Mines. Alauna. Good luck sa akin. Ay. At dito na nga natin tatapusin ang episode na ito. At ang mga aral na natutunan natin sa biyaheng ito ay hindi lahat ng pahinga ay chill talaga. Minsan kailangan mo munang pagdaanan ang isang masalimuot na pagsubok para ma-achieve mo ang ninanais mong pahinga. At ang katotohanan sa ating kasabihan na difficult roads always leads to a beautiful destination. So paalam muna mga kamurit, at don't forget that every day may not be good, but there's something good in every day.
Alright,